Bukas na ang deadline para isumite ni Janet Lim Napoles ang kabuuan ng kanyang affidavit kasama ang pinal na listahan ng mga mambabatas na di umano'y nakatransaksyon niya. Ngayon pa lamang, sinasabi na ng kanyang abogado na 18 senador at mahigit 100 kongresista ang kasali sa listahang ito. Pakiusap naman ni Justice Secretary Leila de Lima sa Senate Blue Ribbon Committee, huwag daw muna sanang isa-publiko ang listahan hanggat hindi pa nila na-verify. May report si Jam Sisante. 18 mga senador at higit sa 100 kongresista ang kasama sa updated na listahan ni Janet Lim Napoles ayon mismo sa kanyang abogado. Bukas na ang deadline na ibinigay ng Senate Blue Ribbon Committee sa Department of Justice para isumite ni Napoles ang kanyang affidavit na maglalaman ng mga pangalang di umano'y nakatransaksyon niya sa pork barrel scam. Iginiit din ng kampo ni Napoles na susuportahan ng mga naunang salaysay ng mga whistleblower ang ihahain niyang affidavit. May mga magkakapareho raw kasing pangalan, gaya na lang ni dating congressman at ngayon Budget Secretary Butch Abad na binanggit na noon ni Merlina Suñas. Ang pinagtatakahan ko lang, nung isang taon pa lumalabas na yung pangalan nila, di ba? Bakit parang kagulat-gulat lang ngayon na di ba, nabibigyan ng atensyon? At saka yan, galing sa mga whistleblowers. Na kung paniniwalaan mo ang whistleblower, kaya mo sinampahan ng kaso si Mrs. Napoles, bakit dito hindi mo paniniwalaan ang whistleblower at hindi mo sasampahan ng kaso, di ba? Dati nang itinanggi ni Secretary Abad na dawit siya sa anomalya, hindi rin daw siya nakipagtransaksyon kay Napoles. Oras na maipasa sa Senado ang affidavit ni Napoles, hihilingin daw ni DOJ Secretary Leila de Lima sa Senate Blue Ribbon Committee na wag muna inila itong isa publiko. Extreme care, prudence would dictate na mas maganda muna na wag munang isa sa publiko ang mga aligasyon na yan. Sana hintayin na lang muna yung kabuuan ng pag-verify ng mga aligasyon na yan, whether by the Ombudsman, the IAGC, or separately by the DOJ, NBI, or parallel by the DOJ, NBI. Wala pang pahayag ukol dito si Blue Ribbon Committee Chair TG Ginggona. Pero kung ang Vice Chair ng komite na si Senador Serge Osmeña raw ang tatanungin, mas gusto raw niyang isa publiko ang listahan. We will have to discuss that in the committee. We'll have to discuss that with Senator Ginggona. Where does the greater public interest lie versus the rights of the accused? My principle has always been transparency. So if there is no rule to the contrary, protecting the rights of the accused, I'll always release it. Ang liderato sa Kamara, nanindigan pa rin hindi sila magsasagawa ng sarili nilang investigasyon. Kahit pamukhang aabot na sa 100 kongresista ang madadawit sa scam. Isa nga sa kasali sa mga naunang listahan, ang chairman ng House Ethics Committee na si Laguna Representative Joaquin Chepeco Jr. Nauna nang sinabi ni Chepeco na payag siyang magsagawa ng investigasyon kung papayagan ng House leadership. Itinanggi din niyang nakatransaksyon niya si Napoles at hindi niya raw alam kung ano ang basihan ng akusasyong ito. Pinasinungalingan din ni Mindoro Oriental Representative Reynaldo Umali ang pagkakasali niya sa listahan. Aminado si Umali na may 1.5 million pesos na napunta sa isa sa mga NGO ni Napoles. Pero aniya, hindi raw ito galing sa kanyang PDAF, kundi galing sa additional fund mula sa Department of Agriculture na kanyang inendorso na bigla na lang daw napunta sa bogus na NGO ni Napoles. Hindi ko naman alam na Napoles sa NGO yun kasi wala naman siyang pangalan doon. Ano? As far as I am concerned, there was a fund. I wanted to avail of it so I can distribute it to my constituents. It was revealed that our constituents really received the goods, no, the commodities. Si Batangas Representative Sonny Collantes na nakasali naman sa listahan umano ni Ben Hurloy na lumabas sa Inquirer, naniniwalang tinarget siya ni Napoles na konsyabahin pero hindi natuloy. Kaya raw walang SARO number na nakalagay sa kanya. If there is no SARO, there is no transaction whatsoever. Mariin ding itinanggi ni dating Quezon City Congressman Bingbong Crisologo na nakipagtransaksyon siya kay Napoles. Kasama si Crisologo sa nilabas na listahan ng Inquirer. Ayon kay Crisologo, malinaw daw na walang transaksyon dahil wala ring SARO number na nakalagay sa kanyang pangalan. Kasama rin sa listahang inilabas ng Inquirer si dating Samar Congressman Catalino Figueroa. Ayon sa ulat, ipinadaan daw ni Figueroa ang kanyang PDAF sa DOTC. Pero sa isang pahayag, sinabi ni Figueroa na kung may proyekto man daw siya sa DOTC, hindi raw siya gumamit ng kanyang pork at kaya raw patunayan ng mga opisyal sa kanyang kinasasakupan na napatupad nila ang proyekto.
Sa isang pahayag, sinabi ng United Nationalist Alliance o UNA na pakululang daw ng Malacanang ang magpalabas ng maraming listahan para magulo ang issue. Sa ganitong paraan, maaari daw nilang sabihing walang kredibilidad ang mga listahan nang sa gayon ay makalusot ang kanilang mga kaalyado. Binaliwala naman ng Malacanang ang pahayag na ito ng UNA. Is it something that is logical for someone to say that we are the perpetrators of the release of the list where we place in that particular list the names of those who are in the cabinet? That seems to be a illogical statement. Jam Cesante, GMA News.